Hello. Nakakatuwa naman si Elijah, soprano. Praise God. Magsi-series break lang po tayo, ano? Hindi pa po tapos ang Bible Month at ngayong araw na to sineselebrate natin yung last Sunday ng Bible Month. Balikan po natin yung pinakatema ng buong Pilipinas. Binigay po sa atin ito ng Philippine Bible Society. Ang tema po ay God's Word brings life to our hearts and to our homes. Noong mga nakaraang Sundays po, diniscuss ng ating pastor yung ano ang ginagawa ng Bible sa ating mga puso, generally speaking. At ngayon po ang focus ng inyong lingkod ay ano ang ginagawa ng Biblia sa ating mga tahanan. Ayan. Tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin yung ating pinakateksto sa umagang ito. Sa Deuteronomy po, chapter 6, 1 hanggang 2, tayo pong lahat. 1, 2, 3. Ang mga ito'y ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na salinlahi pang magkaroon ng takot kayo sa Kanya. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ano ba ang buhay ng pamilyang buhay ang Biblia? Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoong Hesus, sa umagang ito bilang pagdiriwang po sa Bible Sunday, huling Sunday po ng Bible Month, na ipinagdiriwang po namin dito sa buong Pilipinas. Hayaan mo, O Diyos, na amin pong makita, mapagtanto, Panginoon, ma-realize, O God, kung gaano kahalaga kapag ang Biblia ay buhay, hindi lang po sa amin sa pangkalahatan, kundi higit sa lahat sa buhay ng isang pamilya, ng mga tahanan. Samahan mo kami, Panginoon, ikaw po ang aming maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong magiging main text sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Deuteronomy chapter 6, verses 1 to 9. Medyo mahaba-haba po yan, kaisa-isahin po natin. Pero ano po ba yung background muna nung text? Ito po ay sinabi ni Moses sa bagong henerasyon ng mga Israelita. Kasi kung mapag-aaralan po natin, di po ba, hindi naman kaagad sila nakarating sa lupang pangako. Di po ba? 40 taon silang naglagalag. At sa 40 taon po yun ng paglalagalag, marami na po ang namatay dahil sa pagsuway sa Diyos. Kaya hindi na sila nakarating sa lupang pangako. Kaya ito po, itong Deuteronomy chapter 6, nung sinabi po ito ni Moses, ito na po yung mga natirang matibay. No? Nakakatuwa, no, na matibay tayo, dito pa rin tayo ngayon. Amen. Amen, di ba? Ito, sa dami po, sa daan-daang mga Israelita, etong mga natirang ito lang yung makakapasok sa lupang pangako. Kaya pinagsabihan po sila ni Moses dito. Kasi po alam naman natin na hindi na makakarating si Moses sa lupang pangako, di po ba? Siya po ay kukunin na ng Panginoon. Kaya ang ginawa po ni Moses, nagbilin siya sa mga ito. Ang layunin po ni Moses kasi dito, alam kasi ni Moses na yung kanilang pupuntahang lupang pangako, may iba ng kultura. May mga mamamayang iba na hindi nila kalahi at marami silang mga Diyos na sinasamba. Kaya ang bilin po ni Moses sa kanila, itong Deuteronomy chapter 6, tatandaan nila, bilang para mapaalala po sa kanila yung kasunduan nila sa Panginoon. Na kapag sila ay nasa lupang pangako na, lahat ng tagubilin ng Diyos na itinuro sa kanila ni Moses, dadalhin nila doon. Yun po yung purpose ng Deuteronomy chapter 6. At pangalawa, nais po ni Moses na idiin na ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos magsisimula kapag ipapasa yung pananampalataya sa pamilya. So, ibig sabihin po, itong Deuteronomy chapter 6, ang layunin po nito ay ipaalala ni Moses sa mga tahanan at sa mga susunod na henerasyon ang kautusan ng Diyos. Kaya po ang tanong, ano ba ang magiging buhay ng isang pamilya kapag buhay ang Biblia sa kanila? Unang-una po, nagkakaroon po ng pagbabago sa pamilya. Nagkakaroon po ng turning point, nagkakaroon ng pagbabago. Ano ni mga pagbabago? Unang-una, mapapakinggan nila ang tinig ng Diyos.
Basahin po natin yung verse 4, sabi dito. Ayun. Kapag ang isang pamilya ay nakarinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon ng pagbabago. Natututo nilang pakinggan ng salita ng Diyos. Kaya ang challenge po, no, sino dito ang unang-unang naging Christian sa family? Pakitaas niya ang kamay. Alam niyo ba, sa ayaw at sa gusto niyo, malaki ang bahagi ng papel ninyo sa inyong mga pamilya. The fact na kayong unang tinawag, ibig sabihin, sa inyo unang-unang mapapakinggan ng salita ng Diyos. Wow, nakakatakot, no? Di ba? Kasi isipin nyo bakit hindi si kuya? Bakit hindi si ate? Bakit hindi si nanay o kaya si tatay ang unang nakakilala kay Lord? Ba't ako? Si Pastor Joe, bunso, no? Siya yung unang nakakilala sa pamilya. Pero kung walang Pastor Joe, wala tayo rito. No? Siyempre, sa tulong ng Panginoon. Ibig sabihin, may layunin ang Diyos kung bakit ikaw yung unang tinawag sa family. Kasi sa iyo magmumula ang salita ng Diyos. Maaring sa pag-share mo, maaring sa buhay mo, maaring sa patotoo mo. Pangalawa, na magkakaroon ng pagbabago, matututunan nilang mahalin ang Diyos. Sabi ng verse 5, 1, 2, 3. Yan. Siyempre kapag nagsisimula ng magbasa ng salita ng Diyos ang tao o kayo, unti-unti madidevelop yung pagkakilala nyo sa Panginoon. Ito po yung dahilan kung bakit nakikita natin ang kahibahan ng mga taong aral sa salita ng Diyos, ng mga taong normal lang ang buhay, nakakaraos ang Christianity kahit walang pagbabasa ng Bible. Kasi tandaan po natin, kumbaga sa pag-ibig, di ba, halimbawa, si Jomer, ayan. Si Jomer, kunyari, nakilala niya si letter A. Ayan. O kaya si letter B. O, si letter B na lang. Ayan. Ayan, nakilala niya si letter B. Sila. Ngayon, sa unang pagkikita niya kay letter B, makikilala niya ba kaagad ito? Tanong, makikilala ba niya agad? Hindi. Diba? Kami nga ni Pastor Joe 6 na taon kami naging mag-boyfriend at mag-girlfriend. Pero, nung ikinasal kami, ang dami kong nakita sa kanya at ang dami niyang nakita sa akin na hindi nila namin nakita nung kami ay mag-boyfriend pa lang. Sa gayon, nagkakaroon ng mga, nakaka-turn off. Si ano pala, ganyan pala. Ang pangit pala ni Del. Lalo na pag bagong gising. Humihilig pala si Joe pag natutulog. Ibig sabihin, yung 6 na taon naming pagiging mag-boyfriend, hindi pa naging sapat para mas maging magkakilala kami. Ganon din sa Panginoon. The more na nagbabasa tayo ng Bible, kasi ang Bible, hindi lang yan sa atin ibinilin para mag-quiet time at sumunod sa panuntunan ng Kristyanismo. Ibinigay sa atin ang salita ng Diyos para mas makilala natin siya. Kasi sa Bible, kapag nagbabasa tayo, every day, madidevelop yung love natin kay Lord Bakit ka mo? Kasi halimbawa, nagkaroon ka ng pagsubok na matindi sa buhay mo. Kung ikaw, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo mababasa yung Bible, ang dami-daming pangako ng Diyos ng pampalakas ng loob kapag ikaw ay nasusubok. Nung namatay si Pastor Joe, lagi kong pinanghahawakan, Lord, ang sabi mo, ang sabi mo, ang sabi mo. Kasi yung buhay na salita ng Diyos, kikilos yun sa puso mo Dahil bakit? Mahal na mahal mo ang Panginoon, hindi mo siya bibiguin. At saan nagsimula yung pagmamahal na yun? Sa pagbabasa ng salita. Mas nakikilala mo siya. Kaya nga sa totoo lang po, ngayong matanda na ako, mas dahil everyday nagbabasa ng Bible, nagsimula palagi ako sa Genesis, paulit-ulit. Lagi ko sinasabi sa mga pastor dito, lalo na kay Jehan, alam mo anak, ngayon ko lang natuklasan, ngayon ko lang na-realize yung ganitong binasang teksto. Nagugulat din ako Kasi habang nagbabasa ka pala ng Biblia sa buhay mo, ang dami mong matutuklasan at ang daming ipare-realize sa'yo ng Lord na hindi mo nakita nung unang panahon. Kaya nga totoo yung sinabi ng Hebrews chapter 4
ang Diyos, ang salita ng Diyos ay buhay. Kumikilos talaga siya. Nagbabago siya sa iyo. At dahil doon, mas matututunan mong mahalin ang Diyos. Matututunan ng pamilya ang pagmamahal sa Diyos. Kaya nga, number 3, anong mangyayari? Magkakaroon ng himala ng pagbabago sa pamilya. Basahin natin yung verses 7 to 9, 1, 2, 3. Isipin ninyo, nakalagay dun sa verses, no, sabi, pag-aralan nyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog, sa inyong pagbangon sa umaga. Hindi lang ito simpleng magko-quiet time ako umaga, magko-quiet time ako ng gabi, all throughout the day eh. At hindi lang sa loob ng bahay, kahit pag nagdakbay ka daw, umalis ka daw, sabing ganun dito, ituturo yung salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapamuso, itong isang malaking bagay ang hindi natin masyadong nakikita o naiintindihan kapag hindi tayo masyadong malalim salita ng Diyos. Nagkakaroon po ng himala sa loob ng bahay. Yung dating napakatigas na ulo, no? Magbabago. Alam niyo po ba, sa kapurihan ng Panginoon, nung ako po ay nag-Bible study sa pamilya ni Jomer, no? Si Jomer talaga lagi eh. Sorry na Jomer ah. Alam ko ikaw yung hindi matitisod eh. Nung ako po ay nag-Bible study sa pamilya po ni Jomer, no? Bina-Bible study ko yung mother niya. Ang isa sa lagi sinasabi sa akin ng mother niya, kaya siya kumilala sa Panginoon kasi yung himala na ginawa daw ng Diyos sa buhay ni Jomer. Gulat ako eh. Kinukwento lagi ni Marian, no, yung mother niya. Alam mo po ba, yung anak kong yan, ganyan. Lasinggero po yan. Umuuwi, lasing na lasing. Minsan nakakatulog pa sa kalsada. No? Tapos, ang dami pa niya mga kinukwento na nagulat siya kasi nung siya ay nag-attend na raw ng church, nagba-Bible study, nakita niya yung unti-unting pagbabago. Tapos sabi niyang ganun sa akin, himala yun ng Diyos. Kasi kahit na anong pagtuturo mo sa iyong mga anak, magbago ka anak, matigas ang ulo mo anak, hindi magbabago yan eh. Kinakailangan mo ng himala ng Diyos. Sabi niyang ganun eh, nung may narinig akong preacher, sabi niyang ganun, ang pinakamatinding himala daw sa buhay ng isang tao, hindi yung siya yumaman, nanalo sa sweepstakes, nanalo sa loto, no? Gumaling sa cancer, although mga himala din yung mga yan. Ang pinakamatinding himala daw na pwedeng gawin, yung magbago ang tao. Yung dating drug addict, nagbago ang buhay, yung dating ganito. Bakit? Kasi yung cancer, natitreat yan ng science. Di ba? Yung pagyaman, natitreat ng pera. Pero yung pagbabago ng puso, hindi kayang itreat yan kahit ng sino. Ito nga ang dahilan kung bakit ang Biblia mandated na bawat kulungan, mayroong Biblia dapat. Ito nga ang dahilan kung bakit pinapayagan na magkaroon ng mga Bible studies sa mga kulungan. Kasi even yung mga pulis, no? Even yung ating mga authorities ng pagdidisiplina, sinasabi nila, tanging ang Bible lang daw ang nakakapagpabago sa mga preso. Amen ba? Kaya yun ang pinakamatinding himala no nagkakaroon ng pagbabago sa pamilya. Yan po yung unang nangyayari, no? Sabi po natin, kapag ang salita ng Biblia ay buhay, nagkakaroon ng pagbabago. Pangalawa, may pagpapala sa pamilya. Ito po yung ikalawa, no? May pagpapala sa pamilya. Basahin po natin yung verses 2 hanggang 3, 1, 2, 3. Yan. Ano bang ibig sabihin nung hahaba ang buhay? Aabot ba ng 100 years old? Sabi nila, pag umabot na ng 100 years, may pera sa gobyerno. Sana all. Sabi, ano bang ibig sabihin ng sasagana, dadami ang inyong lahi pagdating sa lupaing pangako? Pwede po yung literal,
pwede po yung symbolikal. Alam niyo kung pag-aaralan niyo yung kasaysayan ng JSOS, lalo na yung mga bago, no? Yung mga tinuod na rito, yung mga Jurassic na rito, yung mga matatanda, yung mga sinaunang kapamuso dito, kung babalikan natin ang kasaysayan, alam niyo po ba na nung unang mga panahon, nung kami po ay dinala rito ng Panginoon ni Pastor John, wala pa talaga tayong ganito kagandang building, ano. Galing po kami sa Maynila, nagpastor, nasanay kami sa konteksto ng mga Manilenya, malaki ang building, maganda ang buhay. Pagdating dito, nagpasimula talaga sa umpisa. Alam niyo, nung unang panahon, karamihan po ng mga miyembro nag-umpisa dito, mga ano lang talaga sila, no, yung mabababa talaga yung mga trabaho. Karamihan, mga nagbabasura, nagkakalakal, nagtatanim, mararangal na trabaho, pero kapos. No? Pero alam niyo po ba, sila mismo, nung nagpapatotoo sa akin, may nakausap akong isang nanay, pinakita niya yung kanyang lupain nung dumalaw ako sa bahay nila. No? Niya, Pastor Adel, nakikita mo ba yung lupain na yan? Abi, parang si Jesus, ano? Yan pong sakop yan ng mga kangkong namin. O ba, may lupain na yung kangkong niya, di ba, no? At natutuwa ako kasi, nung unang panahon, ang makikita nyo nakaparada dyan, mga kariton, bisikleta. Ngayon, puro kotse, motor na. Amen? Diba? Nakikita mo yung pagpapala sa pamilya kapag may Biblia eh. Nakakatapos ng maayos ng pag-aaral ng mga anak, nagkakaroon ng mga trabaho ang mga walang trabaho, medyo less ang mga kaso ng mga na-ospital. Ang ibig ko pong sabihin, nandun tayo sa mundo na puro mga problema at mga pasakit, makakaramdam tayo na mas maayos ang pamumuhay ng pamilya na nagbabasa ng Biblia, na sumasamba sa Diyos. Makikita niyo yung kaibahan eh. I-compare niyo nga, di ba pag-isipan niyo, i-compare niyo yung sarili niyo sa kapitbahay ninyo na mga hindi Kristiyano. Kahit mas mayayaman pa nga sila sa inyo eh. Nau-hospital sila palagi, kayo hindi. Kumakain sila ng masarap, ay may pagkain silang masarap, pero wala silang appetite. Kayo, ang pagkain ninyo hindi masarap, pero ang takaw ninyo. Kasi yung appetite nyo, galing kay Lord. Sila laging naiinggit sa kung ano meron yung kapitbahay. Kayo, kontento kayo kung ano lang ang meron kayo. Salamat kung meron, kung wala, salamat pa rin. Bakit? Kasi yung pagpapala ng kakontentuhan, ng kaayusan ng pamumuhay, taglay natin. Amen po ba? Amen. Pangatlo, na nangyayari po kapag ang Biblia ay buhay, pangatlo, may paghilom sa pamilya. Ito po ang isang ibig sabihin nung verse na binasa natin kanina, yung sasagana ang buhay nyo, dadami ang inyong pamilya, may paghilom. Alam niyo po ba, hindi ko alam kung nakwento ko na to sa mga anak ko, no? Nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, I was then 15 years old. Kung di ako nagkakamali, third year high school ako noon, bunga po ako ng campus ministry. Palakpakan natin ang campus ministry natin sa church. Ayan, no? Si Jonah, bunga yan ng campus ministry. Bunga po ako ng campus ministry. Kahit kaklase ko na si Pastor John noon, wala naman niya kami pakialaman sa isa't isa. May pumunta lang po sa aming isang kabataan na may polio. Tapos nagyaya po siya ng Bible study sa kay Alpha Center, yung malapit po sa school namin. Noong mga panahon pong iyon, aaminin ko na kaya ako umattend ng Bible study doon kasi punong-puno ako ng sama ng loob sa mga magulang ko. Napakalaki po talaga ng matinding galit ko sa mga magulang ko. Kasi nga po, magkahiwalay sila, no? Mula nung pinanganak kami magkakapatid, umuwi lang po ang papa ko kapag December para dalawin kami. Tapos kapag ka naman summer, kami naman pong magkakapatid ang pupunta sa kanya para magbakasyon doon sa bahay niya sa Legazpi City. Pagkatapos po, nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, third year high school ako, bago po yung second year high school ako, nung kami po ay nagbakasyon sa Bicol, kinausap po ako ng papa ko. Sabi niya sa akin, Nene, sabi niya, maghihiwalay na kami ng legal ng mama mo. Ibig sabihin, hindi na ako uwi sa inyo. Tapos sabi ko sa kanya, bakit po? Ay, alam mo naman, ganyan. Sabi niya sa akin, kaya ko to sa'yo sinasabi,
Kasi gusto ko isama kita. Dito ka natitira sa akin. Ako na magpapaaral sa iyo, bla bla bla, ganyan, ganyan, ganyan. Ang tanong ko sa kanya, paano po mga kapatid ko? 4 kasi kami magkakapatid. Ako lang po yung babae, pangalawa. Pero kahit pangalawa po ako, parang ako yung nanay nung 4. Sabi ko, paano po yung mga kapatid ko? Sabi niya, hayaan mo na sila sa mama mo. Kayang-kaya na sila ng mama mo. Ikaw lang talaga yung gusto kong kunin. Alam niyo yung tindi ng sama ng loob ko sa papa ko, talagang, wow! Alam niyo, mahal ko ang papa ko. Between my mama and papa, mas gusto ko ang papa ko. Kasi mas mabait ang papa ko eh. Hindi ako sinasaktan physically. Yung mama ko sinasaktan ako eh. Pero nung sinabi niyang yun, alam niyo, ang sakit talaga eh. Sabi ko, ganun-ganun lang yun pa. Pag-ihiwalayin mo kami magkakapatid. Tapos sabi ko sa kanya, papayag po akong sumama sa'yo kung kasama yung mga kapatid ko. Hindi kami pwedeng mag-iwahiwalay. Eh ayaw niya, hindi raw niya kaya. So sabi sa kanya, pa, mas mahal ko kayo kay mama. Pero ayoko mag-iwalay kami magkakapatid. Hiwalay na nga kayo, pag-iwalayin niyo pa kami. So sa madaling salita, napilitan si Papa na dumalaw pa rin sa amin tuwing Pasko. Kasi ayaw niya namang hindi ako makita. Kasi ano po ako eh, Papa's girl. Pero alam niyo yung sama ng loob sa Papa ko, ano yun, ang lakas talaga eh. Yun po ang isa sa dahilan. Tapos masama din ang loob ko sa mama ko. Kasi nga po, lagi kami sinasaktan and everything. Tapos po, nung ako po ay naging Kristiyano, 3rd year high school ako noon, may dumating na balita sa akin na si Papa daw nasa Philippine General Hospital, lumuwas ng Maynila kasi nga daw po may sakit. Eh wala po magbabantay, kaya ako po yung napilitang magbantay. Tapos sa pagbabantay ko po sa kanya everyday, sabi ko, kailangan itong tatay ko maborn again eh. Kasi ako po yung unang-una nakakilala sa Panginoon. Alam ko kailangan ko mag-share. Kailangan maborn again itong tatay ko. Pero ayokong ako ang mag-share. Inimbita ko po yung pastor namin para mag-share sa kanya. So tumanggap po siya sa Panginoon. Pero alam niyo po yung tawag ng tungkulin. Sabi sa akin ng pastor namin, Sister Del, sabi niya, basahan mo ng Biblia ang papa mo araw-araw para lumago. Ayoko. Kasi nga yung pain, no? Andun yung pain. Pero alam niyo po ba, dahil tawag ng pangangailangan, nakikita ko yung duty ko bilang isang Kristiyano na kailangan ko mag-share, everyday, binabasahan ko siya ng Bible. Doon nagsimula yun. And eventually, habang binabasa ko ang Bible sa kanya, everyday, unti-unti nagkakaroon ako ng healing. Nawala yung sama ng loob ko sa papa ko. Tapos umuwi siya ng probinsya para magpagaling ng tuluyan. After 1 week, may dumating na telegrama, patay na ang tatay ko. Nabinat. Sabi ko, wow, salamat Panginoon. Kasi sa loob ng panahon na yun, nawala yung galit ko, nakapagpatawad ako at nasharean siya. Gumaling yung hilom dahil sa salita ng Diyos. Pagkatapos, eto na, si mama na. Nung ako yung nag-asawa, yes, wala na ako sa mama ko. Tuwa ako. Magsasarili na kami. Pero hindi ko ine-expect na sa aking pagtanda, sa aking titira ang nanay ko. Yung iniiwasan ko, no, kahit Kristiyano na ako, sabi ba naman ng nanay ko, sa akin daw siya tatanda. Ayoko. Kasi sa totoo lang, pastor na po kami noon na, pero yung taglay na sama ng loob ko sa nanay ko, hindi ko talaga maalis-alis, no? Kaya dahil tawag na naman ng pangangailangan, ako yung nag-alaga sa kanya, ang senior citizen department required na mag-quiet time. Di ba? So sabi ng mama ko, Nene, basahan mo ako ng Bible everyday kasi kailangan ko mag-devotion. Kasi hindi na siya nakakapagbasa, malabo na yung mata niya, tsaka bedridden na siya, hindi niya na kayang humawak ng Bible, magbasa. Ano na po ako noon? Matanda na po kami. Ayoko talaga. Pero dahil lagi ko siyang binabasahan araw-araw, na tawag ng pangangailangan, nakaramdam ako ng unti-unting paghilom. Hanggang sa dumating ang point, pag nagagalit si mama sa akin, nag-aaway kami, alam niyo po ba, lahat ng sama ng loob ko mula nung ako'y bata pa hanggang tumanda ako, sinasabi ko sa kanya. Kasi sa loob-loob ko, ay sabi ko sa kanya, Mama, hindi niyo na ako kayang saktan ngayon, wala na kayong energy manakit, kaya ako naman ngayon, babanat. Sinasabi ko sa kanya natin sama ng loob ko, ganito kayo, ganyan-ganyan yan.
Tas siya din ganun, banatan kami ng banatan, ano. Pero everyday, sa pagbabasa ng Bible, unti-unti, nahihilom siya, nahihilom ako. Hanggang isang araw, sabi sa akin ng nanay ko, anak, patawarin mo ko. Sa lahat ng dinulot ko sa iyong sama ng loob, na-realize niya yung mga pagkukulang niya. Ako rin, humingi din ako ng tawad. And after that, less than a year, kinuha na ng Panginoon si Mama. Kailan nagsimula ang paghilom? Sa pagbabasa ng Bible. Di ba? Makakabasa ka ng mga talata, pagpapatawad, pagpapakumbaba, doon nag-i-start ang himala ng Diyos. Hindi ko alam, no, bilang mga magulang, alam ko maraming sama ng loob sa amin yung mga anak namin, no. Nung namatay si Pastor Joe, pag nagkukwentuhan kami ni Jehan, mga pabiro, nababanggit niya yung mga kakulangan namin yung mga magulang, ni Papa nila, o sa kanila, no. Minsan napapaisip ako, one time may inopen siya sa akin, na hindi niya alam, talagang napaiyak ako. Tapos, sinare ko nga sa mga nanay, na ipanalangin niyo kasi sobra akong na-depress. Doon sa sinabi niya, na biro naman, pero totoo. Sa loob-loob ko, sabi ko, Lord, nung ako yung nag-devotion, Lord, hindi ko alam na ganun pala, nagkaroon pala kami ng ganun pagkukulang. Hindi ko alam na nasaktan pala namin ang aming mga anak na hindi namin alam. Kaya sobrang guilt ko. Pero alam niyo, sabi sa akin ng Lord sa mga devotion ko, sabi niya, napatawad na kayo ng inyong mga anak. Napatawad na nila kayo nung sila ay lumalago na sa Panginoon. Yung mga sama ng loob nila nung mga bata pa sila, naiintindihan na nila ngayon. Bakit? Kasi sa salita ng Diyos. Laki sila ng Sunday school, laki sila ng church, at unti-unti, napatawad. Alam ko may mga ganun sa atin sa family, no? Hindi natin alam. Maaring may mga sirang relasyon, kahit mga Kristiyano tayo sa loob ng family, marami kayong sama ng loob sa isa't isa, lalo na kapag kami mga ka-members kayo na hindi pa Kristiyano. Pero ang magagarantiya ko po sa inyo, kapag ang Biblia gagawin ninyong buhay sa family, magkakaroon ng paghilom. Lahat ng mga sirang relasyon, sirang ugnayan, kapag pinanatili niyo ang mga pangako ng Diyos at panghahawakan po ninyo, hindi man ngayon, pagdating ng mga panahon, magkakaroon talaga ng healing. Kasi there is power sa Word of God. Amen po ba? Amen. At pang-apat, na nagagawa ng buhay na Biblia, pang-apat, may proteksyon sa pamilya. May iwas tayo sa mas malala pa sanang kalagayan. Nung bata pa kami, pag nag-uusap kami magkakapatid, no, hindi pa ako Kristiyano noon, lagi namin sinasabi, pag tayo tumanda na, huwag natin gagayahin si Mama at si Papa, ha? Laging pag nag-uusap kami magkakapatid, magtatapos tayo ng pag-aaral, ha? Sisikapin natin makatapos, hindi natin mauulit yon. Pero nung sila po ay tumanda na po sila, no? Tumanda na rin ako, nagkaroon na kami ng kanya-kanyang buhay. Wasak-wasak ang pamilya po ng bawat isa. Wasak-wasak yung pamilya ng naging buhay ng mga kapatid ko. At sa aming apat po, ako lang hanggang ngayon, survivor. Yung aking mga kapatid, sa ngayon pinapag-pray ko, nalayo sila sa Panginoon. Yung isa kong kapatid, praise God, nung siya ay namatay, bata pa siya, Kristiyano siya. Pero yung dalawa ko pong kapatid, naiisip ko, kahit pala kami mangako sa isa't isa, hindi rin pala mag-uubra no, kapag hindi talaga Kristiyano. At nagpapasalamat ako kay Lord kasi naprotektahan ng Lord ang pamilya ko. Yung dinanas ko, nung aking unang henerasyon, hindi tinaglay ng pamilya namin. Mapalad kami, yung aming mga anak, kasi Kristiyano agad kami mga magulang nila. At nagpapasalamat ako kasi, dahil Kristiyano na kami, yung aming mga anak ngayon, naprotektahan ng Lord, kaya nag-establish naman sila ng Christian family din. Nagigets nyo? Yung henerasyon mapipreserve, mapoprotektahan. Sa halip na lalala pa ang sitwasyon natin, kapag tayo ang Biblia ay buhay, mapoprotektahan tayo sa mas malalang kalagayan. Nung nalipat kami rito sa Angono, ang ngal-ngal ko ng iyak, ayoko rito sa Angono. Siyempre, laki akong Maynila. Pero ngayon, lagi kong pinagpapasalamat sa Panginoon. Lord, salamat. Lagi kasi namin sinasabi ni Pastor Joe, yung salita ng Diyos, gagabayan tayo kahit saan tayo magpunta.
hindi tayo paghihiwalayin ng Lord. Salamat, Panginoon, dito kami dinala sa Angono. Dito lumaki yung mga anak ko. Protektado mo pala kami. Bagamat nagkaroon kami ng matinding pagsubok sa Maynila at ayaw naming lumipat dito nung una, proteksyon pala ng Panginoon yon para ang mga anak ko lumaki sa mas maayos na komunidad, hindi sa Maynila. Isipin nyo ngayon, yung mga past failures ninyo, yung mga dati ninyong mga buhay, isipin ninyo, kung hindi ako naging Kristiyano, nasaan kaya ako ngayon? Napaisip na ba kayo nun? Kung hindi kaya ako naging Kristiyano, ano kaya buhay ko ngayon? Bakit? Kasi pinotektahan ka ng Panginoon. Yung salita niya ang pumotekta sa'yo. Amen po ba? Ayan. So may proteksyon. Ano ngayon naman po yung ating aplikasyon? Sabi po dito, sa verses 8 and 9, pakibasa po. Ayan. Kasi nung unang panahon po, itong ipalupot, literal po ito, no? Kasi yung commandments ng Lord, yung mga bili ni Moses, nakasulat po siya, tapos nakalagay sa maliliit na kahon. Tapos po yung maliliit na kahon, tinatali nila, ginagawa nilang bracelet dito. Tapos yung iba dito sa noo. Kaya yan, ipulupot niya sa inyong mga kamay, itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba. Literal po nilang ginagawa yan nung unang panahon. Sa atin, ano po ang aplikasyon niyan? Gawin nating way of life ang salita ng Diyos sa buhay natin. Sa mga magulang po dito, gamitin niyo po yung impluwensya ninyo hanggat nasa inyo pang poder ang inyong mga anak para mailapit sila sa Diyos. Kasi pag wala na sa poder ang mga anak ninyo, hindi nyo na yung makokontrol. Hindi nyo na yan makokontrol. Kaya hanggat nasa poder ninyo, lahat ng energy ninyo para sila ay maimpluwensyahan, may panalangin, mapagsabihan, gawin po ninyo kasi nasa poder nyo pa sila tungkulin at pananagutan nyo pa rin sila sa Panginoon. Sa mga naandito na nagsisimulang magpamilya, maliliit pa yung mga anak ninyo, nag-start pa lang kayo ng family, buhayin ninyo ang salita ng Diyos sa family ninyo. Turuan ninyo yung mga anak ninyo hanggat bata pa sila. Gawin ninyong batas sa pamilya ninyo na ang inyong mga anak umattend ng mga Sunday school. Kasi alam niyo po ba, sa kasaysayan po ng church natin, no? At hindi lang church natin, ng iba pa, mga batang laki ng church, no? Sila yung talagang nakakakilala ng malalim sa Panginoon. Kasi kahit pa sabihin na, kasi karamihan, nanggugulo lang yung anak ko, ang daldal, ang likot-likot. Kahit naglililikot siyan, parang wala lang, no? Pero alam niyo po, yung Spirit ng Lord na nasa loob ng templo, yung mga salita ng Diyos na naririnig nila, hindi man nila naiintindihan. Spirit ng Diyos yan, buhay yan tutubo yan sa puso nila. Kaya darating ang panahon, mag-wayward man yan, maging rebelde man yan, maging salbahe man yan, maliko man yan ng landas, dahil nataniman sila ng salita ng Diyos noong mga unang panahon nila, darating ang araw, yung salitang yun tutubo. Merong mga tao at mga taong ibibigay sa kanila ang Diyos para sila ay maibalik sa Panginoon. Kaya napaka-importante po na yung ating pamilya, dali natin sa Panginoon. Yung mga kabataan dito, lalo na yung mga kayo pa lang ang Kristiyano sa bahay, may this be a challenge for you. Kayo yung pinili ng Diyos para magsimula ang Kristyanismo sa inyong mga tahanan. Ibukas nyo ang inyong tahanan sa salita ng Diyos. Yayain ninyo mga kapatid niyo, mga magulang nyo, mag-invite kayo nung pwede mag-share sa kanila. No, ipakita nyo yung maganda ninyong patotoo sa kanila. Kasi sabi ng Panginoon, di ba? Sabi ni Joshua, as for me, Joshua 24:15, yung life verse ng aming family, as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi ng Acts chapter 4, believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved and thy household. At dahil sa inyo nagsimula ang salita ng Diyos, ang challenge sa inyo magsalita ang pagbabago. Okay, yun po yung maging way of life natin, ang Kristyanismo.
Ano po ngayon ang ating conclusion o summary ng ating isang buong buwan ng pag-aaral ng Bible Month, no? Unang-una po, 1, 2, 3. Yan. Ang pananampalataya, pinapasa, hindi iniipon. Hindi sapat yung simba ka ng simba tuwing linggo, nagdi-devotion ka araw-araw, nagmi-ministry ka, pero hanggang sa'yo lang. Pinapasa yon. Sabi ni Moses, ituro ninyo sa inyong mga anak at sa mga anak nila at sa pinakahuli-huling kaapu-apuan. Pinapasa ang pananampalataya. Pangalawang konklusyon, 1, 2, 3. Yan. Ang salita ng Diyos dapat ang sentro. Hindi yung batas ni nanay lang o batas ni tatay lang. Dapat yung batas ng Diyos. At pangatlo, na pinakamahalaga, ang sabi po ng verse 5, ito po yung ating pinakasentro. 1, 2, 3, ibigin mo ang pagsunod po sa Diyos, nagsisimula sa pag-ibig, hindi sa batas. Hindi ka nagdi-devotion kasi requirement batas ng department mo. Hindi ka nagsisimba kasi batas ng mga magulang mo. Hindi ka nagbabasa ng Bible kasi sinabi ni Lord. Hindi yun. Sabing ganun, ang pagsunod kay Lord, nagsisimula sa pag-ibig mo sa Panginoon. Kapamuso, kung talagang iniibig mo ang Diyos ng buong puso mo, lahat ng ginagawa mo ay hindi mo i-consider na batas o requirement. Lahat ng ginagawa mo dahil mahal mo si Lord at gusto mo siyang mapasaya. Amen po ba? Ayan. Nais ko pong ipakita yung picture. Ayan. Si Aldi Novel Adilang. Parang Pilipino, pero hindi po yan Pilipino. Nakita ko po siya nung nag-scroll po ako ng Facebook last 2 weeks ago. Si Aldi Novel Adilang po ay isa po siyang Indonesian fisherman, mangingisda. 18 years old lang po yan, no? 18 years old. Makita niyo yung kanyang bangkang itsura ganyan, parang bahay. O naalala ko, friend, no? Nagpuntahan Batangas, ganyan yung sinakyan natin, no? Yung pwede kang tumira dyan, no? Pansamantala. Ito pong si Aldi, ang style po niya, kinakabit niya yung fishnet niya sa kanyang bangka, tapos may kinakabitan pang iba. Nakalutang yung fishnet, tapos hahanguin na lang para mangisda. Nung kasagsagan po ng bagyo, natanggal po sa pagkakakabit yung fishnet. At dahil dito, tinangay po yung bangka niya. Tinangay po 1,200 milya ang layo nang narating nung bangka niya. So, pumapalaot siya sa Pacific Ocean, lumulutang-lutang yung kanyang bangka, no? Sa loob ng 49 days or almost 7 weeks, di po ba? Para mabuhay siya, makasurvive, nangingisda siya, tapos niluluto niya kasi meron siyang maliit na lutuan doon sa bahay-bahayan niya. Tapos para makainom, kukuha siya ng tubig sa dagat, tapos pakukuluan niya. Nakasurvive po siya. Pagkaraan po ng 49 days, merong isang barko na nakakita sa kanila, yung barko ay galing pa ng Guam, no? Bansang Guam, na iligtas po siya. At dahil survivor, siyempre maraming mga nag-interview, eto yung, sabi, paano ka nakasurvive sa bangka mo sa loob ng 49 days? Ito po yung una niyang sagot. Pakibasa po. 1, 2, 3. Yan yung sinabi niya. Sabi niya, akala ko mamamatay na ako eh. Pero dahil meron daw siyang Bible, sabi niya, yung Bible daw yon, nag-iisa niya lang libro sa buhay. So sa pagkakaintindi ko, wala siya ibang mga libro. Kasi sabi niya, dun sa patutuo niya, yun lang daw yung nag-iisa niyang libro. At yung librong yun, dala-dala niya kahit saan siya magpunta. At nandun sa loob ng bangka. Sabi niya, helpless na siya. Sabi niya, nagbabasa lang ako ng Bible at nananalangin. At ito ang sabi niya, without God,
and my Bible, I wouldn't be here today. Tayo, sabihin natin, no, kung wala ang Diyos, wala ang Biblia, wala ako rito. Wala kayo dyan. Tama ba? Tama ba? Without God, without our Bible, wala tayo dito. Diyan natin makikita na ang salita ng Diyos ay buhay. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin po natin yung unang kanta natin. Yung binigyang tono ni Pastor Joe sa awit. Yan po ay nasa awit, ano, Pastor? 119, 32, 33, 34. So 119 po, binigyan tono ng ating Pastor Joe. Awitin po natin.